Marami na tayong nakitang magagandang tambalan mula sa NBA, mula kina Magic Johnson at Kareem Abdul-Jabbar hanggang kina Scottie Pippen at Michael Jordan, ngunit malapit ba sila kina Kobe Bryant at Shaquille O'Neal? Sina O'Neal at Bryant ay nagsanib na umiskor ng mahigit 60,000 puntos sa NBA na nagpapahiwatig ng kanilang lubos na pangingibabaw at kakayahang magdikta ng mga laro. Kapag magkasama, sila ay hindi mapigilan. Balikan natin ang paglalakbay na nakita ang paglikha ng isa sa pinaka-greatest duo sa kasaysayan ng NBA. Ang pares ay dinala sa simula ng 1996 season ng Los Angeles Lakers general manager noong panahong iyon, si Jerry West. Lumaki si Shaq sa kaguluhan laban sa 18 anyos na si Kobe matapos niyang sabihin na siya ang magiging pinakamahusay na manlalaro sa NBA. Sa inaugural season ng dalawa, naabot ng Lakers ang semifinals ng Western Conference. 2 minuto na lang ang natitira at na-foul out ni O'Neal ang laro, nagpatuloy si Bryant sa pag-shoot ng 4 na air ball sa kahabaan na nagpatalsik sa Lakers. Sa pagitan ng 1997 at 1999, lalong nadismaya si O'Neal kay Bryant dahil sa kanyang one-on-one na estilo ng diskarte, at hindi siya handa na patuloy na maghintay para sa kanyang pagtanda bilang isang manlalaro. Ang simula ng 1999 season ay nakita ang pagdating ng isang 6-time na kampiyon sa NBA kasama ang Chicago Bulls, si Phil Jackson. Sa pagpapatupad ng triangle offense, malapit nang dumating ang pinakadakilang NBA duo. Sa pagitan ng 1999 at 2002, ang Lakers ay nanalo ng NBA championship ng 3 beses, kasama ang young star na si Kobe na may average na higit sa 25 puntos bawat laro at Shaq ay nag-average ng halos 30 sa isang laro. Bago ang 2003 season, naging masama ang komento ng magkapares tungkol sa isa't isa, kung saan ipinahayag ni O'Neal na ang Lakers ang kanyang koponan at kung hindi ito nagustuhan ni Kobe, dapat siyang umalis. Sa buong season, laban sa utos ni Coach Phil Jackson, nagpatuloy ang duo sa pakikipag-usap sa mga journalist tungkol sa lumalaking tensyon sa pagitan nila. Sa kabila niyon, nakarating ang Lakers sa 2004 NBA Finals laban sa Detroit Pistons. Gayunpaman, pagkatapos ng 5 laro, natalo sila sa dominating fashion ng Pistons. Noong 2004, na-trade si O'Neal sa Miami Heat matapos tanggihan ng Lakers ang sentro ng pagtaas ng sweldo. Nang sumunod na araw, pumirma si Bryant sa Lakers sa loob ng 7 taon at $136 na milyong, kung saan lumabas ang haka-haka na si Kobe ang nag-orchestrate ng buong hakbang. Parehong nagpatuloy ang dalawa upang manalo ng higit pang mga titulo sa NBA. Nanalo ng isa si O'Neal kasama ang Heat noong 2006 at si Bryant ng 2 pa sa Lakers noong 2009 at 2010. Noong 2019, sa isang panayam sa pagitan ng dalawang superstar, alala pa ni O'Neal kung paano siya nadismaya pa sa kanyang sarili nang manalo si Kobe ng isa pang titulo kaysa sa kanya sa kanilang mga karera. Matapos ang ilang mabubuting salita mula kay Shaq sa buong taon pagkatapos niyang umalis sa LA, sa wakas ay nakita ng mundo na magkasama silang muli bilang magkaibigan sa 2009 All-Star Game, nang iginiit ni Kobe na pareho silang pinangalan ng All-Star MVP. Pagkatapos magretiro, napakabihirang makitang magkasama ang dalawa, na sinabi ni Shaq na dahil sa bigat ng trabaho ng dalawa noong panahong iyon sa mga pagsusumikap sa negosyo at pagtatrabaho sa TV. Sa isang masamang pangyayari, si Bryant at ang kanyang anak na si GJ ay nasangkot sa isang trahedya na aksidente sa helicopter na ikinasawi nila at 7 iba pa noong January 2020. Matapos ang wala sa oras at kakilakilabot na pagpanaw ni Bryant, nagmuni-muni si O'Neal sa kalungkutan sa kanyang pagpanaw na nagsabing siya ang aking nakababatang kapatid at na para itong nasaksak sa puso. Sa kanyang dokumentaryo na ipinalabas noong November 2022, sinabi ni O'Neal, "Nagkaroon kami ni Kobe ng napakakomplikadong relasyon sa paglipas ng mga taon." Sinabi pa niya, itinulak namin ni Kobe ang isa't isa na maglaro ng ilan sa pinakadakilang basketball sa lahat ng panahon. Nagustuhan niyo ba ang episode ngayon? Magkomento lamang sa ibaba. Huwag din kalimutan mag-like, share, at subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.